bukas, ulitin ko sa inyo ay hindi ko ng kawan sa bago. Pwede mo hawakan para sa akin. Hawakan mo muna. YouTube na YouTube lang para yung pagkakas ng gaway makakita ng karilisan na nakaunawa kahit sa parang ng mga ngayon na lang pero mga pinito sa schedule. Yung nangyari lang po ako sa Quezon. Yung nangyari po sa Quezon, kung nandun po kayo, mayroon po siyang halo na galak at lupon. Yung galak po kasi makikita niyo yung kasiyahan doon, sinabi ng Perlita na babae, alam nyo pag lumatay sa harapan, ang lagi binabanggit na ay praise the Lord, hallelujah, sa iyong for papuri. Alam po nila, hindi po, wala sa kanila yung para maiiyak. Yung kanilang ginagawa, talagang, pero nga doon isang babae, nagsasabi Sister Marisa. Nagpapahawal siya, nagpapahawal siya ng pawis, nagbukas pa siya ng parata sa bago. Sabi niya, amen, bago po tayo magawitan, pasahin po na natin sa Salmo, yung sinasabi ni King David. Sabi sa Panginoon. So, kami dito, tapos, itong mga young people, meron ako nakasharing, yung mga young people, tapos yung topic namin din, kasi nagkakaroon sila sa amin, ng OTCL. Nakapagpaliwanag naman kami dito ngayon, pero nung wala si Samuel eh. Kasi nagpapaliwanag si Samuel tungkol sa pag binigay mo daw yung oo mo, kailangan sigurado. Dahil sabi ko, Samuel, hindi lang ako sa kanya. Sabi ko, lagyan mo naman ng verse para malaman nila tungkol na nasabay po yung sabi natin. Sabi niya naman, sige ka din sigaw na magbigay. Mga kaibigay ko nga itong Santiago 5:12, itong nasa Matthew. Meron ko nga sa Matthew eh. Pagkakita mo sa kanila kasi sila tapos nagkaroon kami ng tanungan, tapos binigyan namin sila ng assignment. Una namin binigay sa kanila ng assignment ng Genesis 1:22. Una tinanong muna namin sa kanila kung anong unawa niya. Kung hindi nila masagot, sabi nila, sige kuya, ganito na lang po. Assignment na lang po namin yan at sasagutin namin bukas. Sabi ko, sige, magtanong na lang sa inyo kung mga pastor. Kinabukasan, nung nag-self-grouping ulit kami, nakakatuwa po bakit. Kasi, talagang tinanong ko nila sa lahat ng pastor. Nung sinigilan namin sila, nasagot ko naman sa Mr. Jenny Siane, Mr. Joe, Mr. Noemi, Mr. Jennifer, Mr. Jenny Lynn, at Mr. Lina. So, ang ganda ng kanilang Tapos, napaliwanag nila, kausap daw po yung Diyos ay, sila meron silang basic at may advance silang paliwanag. Yung basic nila, sabi nung isa, ang kausap nila dyan ay yung anghel. Ibigay silang talaka sa Diyos. Yung isa naman, nagpaliwanag, ang kausap nila dyan si Cristo, pero by the Logos at saka yung bride. So, medyo advance. So, nakakatuwa dahil pag sinigyan mo sila, nandun yung kanilang birthday na talagang hindi sila matutulog na hindi nila kailangan mag-uwi sa Diyos. Yun ang nakita ko sa kanila. Tapos yung ito pa yung second day namin, nagbigay na naman ako ng assignment ulit sa Hebrew 1:8. At napunta kami sa gadget. Sabi ko, yung sinasabi sa Hebrew 1:8, ang iyong ito sa magpakailan. Sabi ko, paano nito sinasabi? At si Cristo ba ay Diyos dito sa sinasabi Diyos? Ano ang paliwanag ninyo? Sabi na kuya, din po namin alam yun, parang alam po namin. So, ilang ang gandaan ko sa kanila, kapag-boy. Tinatanong talaga nila, pag-isip nila alam. Tapos, ang isa pong nangyari doon, siguro, 3 araw, nakasama kami sa puro devotional. Sinabi Joey, muna yung mga pastor, tapos si Pastor Arthur lumulin. Nung lumulin ko medyo napatagal na nila, kasi after devotion namin, dapat kantahan lang, may nagsalita at saka nagkataon naman na mayroong magpapabautismo. Kaya, yung isang pastor, si Pastor Boy, natatandaan ko si Pastor Boy, hindi ko alam yung medyo na. Pastor Boy, tapos yung isa, ulit-ulit sila na sila na paliwanag about the baptism. Kaya kami ay medyo tinanghali na rin. Pero, ang kagandahan nito,
kami nagpusa kami, si Brother Joey, katulong ko siya namin na nag-aaral si church. At kami nagwawali, sinayos namin na yung church. Bago pumunta yung mga tao, ay yung mga buwan sa church. Tapos yung iba, marami rin ginagawa, yung kung saan yung mga bata, tapos ang basura. Kung lahat kami sa pag-cooperate. Although merong mga bad news na nangyari, dahil siguro gawa ng kaawayan. Nalulungkot naman kami dahil ang isip ko naman, inaalala ko, sabi ko, tayo yung mga yung safety couple natin na nakasama, sana mag-buhay-buhay sila. Pero hindi ko doon. May halong lungkot at saya nga lang kasi hindi lahat nakasama. O lahat talaga, dapat gusto makasama para minsan lang po kasi nangyari yan, yung set-up na nagawa ng isang sharing. Meron nga ako doon sa building ko, dalawang pastor. Nung nag-report ako about sa home, sabi niya, presentation na sabi mo. Tapos nung tapos na akong magpaliwanag, sabi ng pastor, sige Brad, ikikinig na lang muna kami, kakain muna kami sa'yo. Sabi ko, hindi po, isang ano lang po sir, part lang po ng reporting, hindi po yung ating munang ibabagi. So, nakakatuwa naman, dahil kahit mismo yung pastor, nakakatuwa sila ng mensahe sa atin. So, hindi naman tayo magmamayang dahil nasa atin, hindi, isinsa natin sa kanila yun. Kasi, nasa atin yung katotohanan, dapat din natin ibahagi para matanggap din nila ang katotohanan. Sabi sa John 8:30, ikaw ay palalay ng katotohanan kung malibugsan ka. So marami akong gusto sabihin, pero ito na lamang po kasi yung oras ay ibigay ko po sa ibang magsasalita. Ang papurit ko ay sa Diyos. At once again, overhin po sa akin nakakita kanina at Diyos. Yun lang po, maraming salamat.